Hallelujah. Goldwyn? Naliligo. Kayo na lang po, tita. Matune nito parang ganun din. Yes po, gaya din ng si Peters yung church. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. So, okay. So, ang sunod po natin is si Tita Grace. Opening. Pray. Ama naming banal na nasa kaitasan ng mga langit, maraming salamat sa lahat ng mga pagpapala yung pinagkaloob mo sa amin sa nakarang araw ng Sabat. Maraming salamat sa pagkakataon na inyong binigay mo sa gabi pong ito na kami makapagtipon-tipon para purihin ng inyong banal na pangalan at makinig ng mga mensaheng napapanahon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na po si Pastor Lee Herson na siyang magdi-discuss ng mga events na nangyari na at kasalukuyan sa future upang kami mahanda sa mga kaganapang magaganap pa at mahandang ay mga sarili sa iyong dalawang pagparito. Maraming salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin sapagkat ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And on my knees
come into my heart to stay. Lord, why do you love me still? When I go against your will, I struggle every day. But Lord, please show me the way. Help me to be more like you. Everything that I do, help me to love you more each day. Come into my heart to stay. Help me to love you more each day. Come into my heart to stay. Amen. 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 So, ngayon po ay wala pa si Uncle Butch. Dwayne, siguro kukunin ko na lang yung kay Uncle Boots, ano? Okay, sige po. Praise the Lord. Napakagandang awitin. Hindi ko alam na ang aking kapatid ay magaling palang umawit. Praise the Lord. Okay. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang isang kwento na we consider it as miracle of the Lord. Napakarami kaming miracles dito, pero i-share ko itong miracle na ito in relation to what we are studying, the outpouring of the latter rain. Ang Panginoon ay gagawa siya ng mga kababalaghan sa huling panahon. And as we have mentioned before, Satan will try to counterfeit those miracles. Ngayon, meron kaming isang kaibigan na pumunta siya na binisita ang isang street. We were visiting another family, pero itong kaibigan namin na ito, binisita niya yung isang family at natagpuan niya na itong family na ito, nasa crisis sila, meron silang problema sa pamilya. Ngayon, noong itong kaibigan namin, she started talking about God and about health. Naging interesado sila. Sila ay sila ay taga from Mexico originally. Pagkatapos meron silang 2 anak na lalaki, And so ang nangyari, dahil naging interested sila doon, ang kaibigan namin sinabi niya sa akin, ay bakit hindi natin bisitahin ito na nabisita ko itong pamilya na ito at parang interested sila na malaman ang tungkol sa Panginoon. So pumunta kami at yun yung start ng almost 1 year na ministry namin. Bawat Biyernes ng hapon nandun kami, we did Bible study every Friday afternoon. Naging interested sila. Now, to cut the long story short, naging kaibigan namin sila, masaya sila pag nandun kami. Parang they started opening up. Sila ay Catholic pero hindi sila sumisimba. So, parang lang sila, they just do what is the normal activity of the day. Pupunta sila dun sa trabaho nila. They come back home. Pagkatapos, yun lang yung activity nila. Pero noong we started
studying the Bible, they began to share to us some of their problems. No? Yung mga problema nila sa pamilya, at natagpuan nila na parang sinasabi nila sa anin, kung pumupunta kayo dito, we have peace. Meron kaming kasiyahan dito sa bahay namin. Ano? At saka parang nakikita namin yung pagbabago, parang may blessing na dating dito sa bahay namin kung pumupunta kayo dito at mag-study. So habang lumalaon yung pagba-Bible study namin, they are looking forward always to Friday again. Namimiss nila yung ano namin. So we come to study about marriage, you know, kasi tinanong nila yun sa amin. Hindi sila kasal. They have been living together for many years. Meron silang 2 anak. Nung in-study namin about yung marriage, we explained it from the Bible. They decided to get married. Now, both of them were working on Saturdays. And so we come to the point to study about the Sabbath, the truth about the Sabbath, that it was kept in the Old Testament, and it was kept by Christ as our model, you know, and by the disciples. Pagkatapos noong malaman nila yung ano na yon, malaman nila yung katotohanan na yon, ano, they gladly embraced it. Pagkatapos little by little they began, you know, not going to their work on Saturday, and God had helped them, you know, to solve that problem. Wala silang trabaho na sa Saturday. They started keeping the Sabbath. Now, we come to the point of studying about baptism, about going to church. And so they gladly accepted all of this truth. Tapos gusto nilang magpabaptize. Now, noong yung time na yan, I was called to a different state, you know, to pioneer a work in another state. So we were moved, at pagkatapos we were 1 month in that state when we received a call from them, yung mag-asawa na yan. Sabi nila, hey, you know what, we have decided to get married, and we have decided to be baptized, and this coming Saturday is yung baptism namin, yung marriage namin mangyayari nitong araw na ito, and we will be baptized the following Sabbath. Can you please come over? Wala kaming parents. Gusto ko na ikaw yung kayo yung mag-extend na parents namin. Now, it was funny because they are more advanced in years than us. Pero dahil sabi nila, kayo ang nag-lead out sa amin sa Panginoon, kaya kayo ang magiging parents namin. Pwede ba na kayo ang you will act as our parents? And so, of course, we said yes. And so, pumunta kami doon sa wedding nila, and it was a grand celebration, you know, seeing people, you know, willing to abandon everything on earth in order to follow Christ. Until now, these people are still faithful to the Lord. They constantly call us, and they constantly say that thank you for leading us to Christ. Now, in the last days, we will witness stories like that, because God will perform miracles. But for me, the greatest miracles of all is a changed heart. You know, the greatest stories in the world, and the greatest manifestation of God's power is no other than a changed heart, a converted person. Yun yung
pinakamalaki at pinaka-powerful na miracle sa buong mundo. Now, let's go again to Revelation chapter 18, no? Revelation chapter 18, we were able to study, the first part of Revelation chapter 18. Nagsabi dito, let me read again. And after these things, I saw another angel come down from heaven, having great power. Now, we have studied that part. We have studied that one refers to the latter rain, when the story of the outpouring of the latter rain that was manifested during the day of Pentecost in Acts chapter 1 and onward will be repeated again. And it will be known as the latter rain. Now, sabi dito, and the earth was lightened with his glory. Now, we mentioned a little bit about Babylon last time. Now, the reason why this earth is dark is because of Babylon. The teachings that come from Babylon made the world drunk of the wine of her fornication. Now, there will come a time that we will study Babylon. But this time, we are going to concentrate on the word glory. It was lightened. The earth was lightened with his glory. Ano ang pagkakaintindi natin doon sa salitang glory? Now, the word glory appeared many times in the Bible. Pero ang gusto kong pupuntahan natin ngayon para ma-explain natin kung anong ibig sabihin ng glory diyan dito sa Bible, I would like us to go to the Old Testament in the book of Exodus chapter 33. Just to give a little background of Exodus chapter 33, the Israelites were miraculously delivered from the Egyptians, and they already crossed the Red Sea. They are already in the wilderness of Sinai. They are already at Mount Sinai, and God called Moses to be with him for 40 days and 40 nights. Now, we know the story very well, and so Moses was with God for 40 days and 40 nights, and now the people in the camp, the Israelites in the camp, they were waiting for Moses. And they got impatient, and then they said among themselves, "Oh, itong Moses na leader natin, hindi na yan babalik," ang sabi nila. So, nagplano sila na babalik sila sa Egypt. And so they pressed Aaron to make a golden calf. Now, alam niyo lahat yung istorya, and they made a golden calf. At ang sabi doon sa Bible, and they marry and drink and they rose up to play. Tapos nung pagbaba ni Moses, natagpuan niya na many of the Israelites were naked. They were playing, they were committing fornication. They were committing idolatry. Now, saan nila natutuhanan lahat yung mga yon? Natutunan nila yun, mga bagay-bagay na yun doon sa Egypt. So, the influence of Egypt is still fresh on them. They haven't given up completely the influences and the traditions and practices of the Egyptians. Ngayon, alam niyo lahat yung istorya, Moses broke the two tablets of stones where the 10 commandments were written. At tapos, sabi doon sa Bible, he ground it into powder, at pagkatapos itinapon niya doon sa ilog, at pagkatapos inom niya yon. Galit na galit si Moses sa Israelites na one against
millions of people, and they were afraid of Moses. Siguro nakita nila doon sa mukha niya yung semblance noong pag-uusap niya sa Panginoon, ano? So they were really afraid of Moses. Now, ngayon, Moses went back to Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Now, merong conversation ang Panginoon at si Moses bago mangyari yung susulat uli ng Panginoon doon sa 2 tablets of stones. Now, God is gonna replace the 2 tablets of stones again by writing the 10 commandments. Pero merong conversation ng Panginoon that I would like us to take a look at in relation with Revelation chapter 18, especially the word glory. Now, in the middle of that conversation, God is saying to Moses many things. And then Moses came up with something to God. And this is what Moses said. Sabi niya doon sa chapter 33 and verse 18. Siguro maalala ninyo ito, no? And he said, Moses said to God, they were talking, I beseech thee, show me thy glory. Ayun yung sinabi na. Ngayon, yan yung salita na nakita natin doon sa Revelation chapter 13. The angel that comes down from heaven with a great power that represents the movement of the latter rain. Sabi doon, the earth was enlightened with his glory. And now, meron tayo ditong passage na sabi, Moses was asking God, show me, God, your glory. Now, alam niyo yung salita na glory in the Bible is a very profound word, very interesting word, na ang ibig sabihin niyan, it refers to the intrinsic part of God, yung quality ng Panginoon. So ang sabi ang sinasabi ni Moises dito, Panginoon, meron akong karanasan sa iyo doon sa wilderness, doon sa Mount Sinai for 40 days. I've talked to you, but I wanna see what you like. Gusto kong makita kung ano yun. And now the question is, did God understand the question of Moses? Of course, he understood the question of Moses really well. At ngayon ang Panginoon ay ipapakita niya yung glory niya kay Moses. A very interesting part, ano? What a confidence on the part of Moses and what condescension on the part of God that he is going to show his divine, majestic glory to a sinful, mortal men just like Moses. Pero ang sabi ng Panginoon, interesting na itong mangyayari ngayon. Verse 19, ang sabi niya, and he said, I will make all my goodness pass before thee. Moses, you want to see my glory? First thing that I'm going to show you, I'm gonna make all my goodness pass before thee, because my glory is my goodness. And then, ang sabi pa niya dito, and this is another interesting part, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Sabi ng Panginoon kay Moses, gusto mong makita ang aking, ano bang glory sa Tagalog na uli? Kaluwalhatian. Gusto mong makita yung kaluwalhatian ko, Moses? I will proclaim my goodness. I will show you my goodness because my glory is no other than my goodness. And not only that, my glory is also associated with my name.
Because you know what, Moses? My glory is no other than my character. My name is no other than my character. Now, verse 20 it says, and he said, thou canst not see my face, for there shall no man see me and live. And the Lord said, behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock. And it shall come to pass, while my glory passeth by, that I will put thee in a cleft of the rock, and will cover thee with my hand, while I pass by, and will take away mine hand, and thou shalt see my back parts, but my face shall not be seen. Sabi, Moses, the glory that I'm gonna show to you is not related to my outward appearance, though that is also God's glory. You will not see my face, but the glory that I'm going to show to you is my goodness and my name and my graciousness to people. Now, ganyan nagtapos ang chapter 33. But it gets more interesting when we come to chapter 4. No, sabi sa chapter 34, and the Lord said unto Moses, hew thee 2 tables of stone like unto the first, and I will write upon these tables the words that were in the first tables which thou breakest. And be ready in the morning, and come up in the morning unto Mount Sinai, and present thyself there to me in the top of the mount, and no man shall come up with thee, neither let any man be seen throughout all the mount, neither let the flocks nor herds feed before that mount. And he hewed 2 tables of stone like unto the first, and Moses rose up early in the morning, and he went up unto Mount Sinai as the Lord had commanded him, and took in his hand the 2 tables of stone. Interesting, ano? Sabi ni Moses, show me your glory. And the Lord said, I'm going to show my goodness to you. I'm going to proclaim my name to you. I'm going to show you my graciousness. But then there's another thing. Moses, in addition to that, I'm going to write the 10 commandments that were in the first 2 tablets that you broke. Bakit? Ganun ang sagot ng Panginoon. Because the 10 commandments is a reflection of his character. It's also his glory. And that's why the glory of the Lord is no other than his character revealed in the 10 commandments. And then in verse 5, God descends now, the God of heaven. And the Lord descended in the cloud, and he stood with him there and proclaimed the name of the Lord. Now, we have said earlier that the glory of the Lord is related to his name. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression in sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children, and to the 3rd and the 4th and to the 4th generation. Saan yung makikita yung phrase na yan, yung keeping mercy for thousands? Nandyan yan sa 2nd commandment, doon sa 10 commandments ng Panginoon. And verse 8, sabi dito, and Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshipped. Did Moses understand what the glory of the Lord is all about? Yes, of course, because it says right here, and he bowed and he worshipped. When Moses was revealed to him in a glorious way, I do not know. How did God reveal his character to Moses? But Moses saw it. And he was convinced that God's graciousness and God's goodness is no match to the best of human beings. Ngayon, dadako tayo ngayon sa isang
importante na chapter sa Bible. By the way, I have about 8 minutes to wrap up this one. I have to go somewhere else at hindi naman natin matatapos ito pagpapatuloy natin sa ibang panahon. Ano? Pupunta tayo ngayon dito sa Revelation chapter 7. Ano? Revelation chapter 7. Itong Revelation chapter 7, Revelation chapter 7, makikita natin dito yung the sealing of the 144,000. Okay? And let me just read verse verse 4. Verse 3 and verse 4. Revelation chapter 7 verses 3 and 4. Sabi dito, saying, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. By the way, ang sabi diyan sa verse 4, by the way, itong chapter 7 na ito, there was 4 angels, no, that they were holding the 4 winds of destruction, worldwide destruction. They're trying to prevent the worldwide destruction. Because there is a work, there is a very important work that needs to take place before the 4 angels will release the 4 winds of heaven. And that is the sealing of God's servant. Now, it is interesting to note that they were sealed where? They were sealed in their foreheads, sabi sa verse 3. So, this 144,000 were sealed in their foreheads. Now, in verse 4, ang sabi ni John, and I heard, he did not see it. He saw the angel that was flying, that has the seal of the living God, but he did not see the 144,000, but he heard it. Sabi dun sa verse 4, and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Ngayon, wala tayong time na i-discuss kung sino itong mga 144,000 na ito, pero ang maganda dito, they were sealed in their foreheads. Ano? John heard it. Now, let's go to Revelation chapter 14. Revelation chapter 14. At makikita natin dito na si John ay gagamitin niya ang ibang phrase. He did not say, I heard it. In verse 1 of chapter 14, he said, and I looked. Now, nakikita na niya ngayon. And lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000. Now, what's the next word? The next phrase, I should say. Having his father's name written in their foreheads. Now, nabasa natin lahat itong mga phrases na to doon sa Exodus chapter 33. Now, let's connect them all together. Sabi dito that the 144,000 were sealed. They have the Father's name in their foreheads. Ang ating question ay ano yung seal ng Panginoon? Ano yung seal ng Panginoon? Si John in-explain niya doon sa chapter 7 that he heard that they were sealed in their foreheads. He heard it. When we come to chapter 14, John was looking at the 144,000. And what did he see in their foreheads? He saw the Father's name. So makikita natin ngayon, yung seal ng Panginoon ay may kaugnayan doon sa Father's name. Now, let's go back to Exodus. When Moses was talking to the God, he said,
Lord, show me your glory. And God said to Moses, Moses, I'm gonna show you my goodness. I'm gonna show you my name. I'm gonna write the 10 commandments in the 2 tablets of stone. Now, let's connect all these things together. So ano yung seal ng Panginoon? Ang seal ng Panginoon ay yung Father's name, which is related to His glory, related to His character. Now, makikita natin dito sa Revelation chapter 14, babasahin ko itong mga ito. Wala tayong time na to go through each one of them, but it says right here in verse 2, and I heard a voice from heaven as the voice of many waters and as the voice of a great thunder, and I heard the voice of harpers harping with their harps, and they sang as it were a new song before the throne and before the 4 beasts and the elders, and no man could learn that song but 144,000 which were redeemed from the earth. Now, merong description sila dito sa verses 4 and 5. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. Now, hindi mo makakuha na yung 144,000 na literal. Kasi kung literal, mga lalaki lang yung masasave. No? Ang sabi dito, these are they which were not defiled with women, for they are virgins. Paanong defiled with women and they are virgins? Now, sino yung mga women na ito? Yung women na mga ito ay yung women na makikita natin dun sa Revelation chapter 17, na yung great harlot, and she has daughters. Because it says right there, Babylon the Great, the mother of harlots. They were not defiled by Babylon, the mother of harlots, and the daughters of Babylon. And these are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. So ano yung glory ng Panginoon? Now, sabi doon sa Revelation chapter 18, and the earth was lightened with His glory. The earth was finally lightened up with the glory of the Lord. The whole world had known the glory of God, which is His character, and that is the essence of His name. Paano nalaman ito ng buong mundo? Nalaman ito sa pamamagitan ng mga tao. And just look at the description of the 144,000 who had the seal of God, who had the glory of God in themselves. Yung character ng Panginoon is finally developed in His people, and they reflect God. They reflect the character of God. And so they saw the glory of the Lord. And so the manifestation of God's glory in this world is through His church, when finally His church develops the character of Jesus. Ngayon, diyan natin tatapusin yung ating pag-aaral. At marami pa tayong papag-aralan sa mga susunod na mga araw. And may God bless us all. May we continue to be faithful to the Lord and reflect His character in our lives. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you, Kuya, And praise God. I have to leave now. I have to leave because I have to prepare for another appointment that I have today. Thank you, Kuya. Thank you so much, Kuya. And God bless sa inyo. Thank you. Thank you. Okay. So, ayun, si Pang.
So, siguro, pero ano gusto niyo i-diretso na tayo sa story or gusto niyo pa mag-reflection? Pero para sa akin, okay naman na yung message. Sige, kung Ako na? okay, sige, go ma'am. Sige. Nandyan ba yung mga bata sa Isabela? Opo. Ay, salamat. Mga bata sa Binangunan? Sa Pateros? Opo. Ah, magandang gabi sa inyo, mga bata. Ipagpapatuloy natin yung story ni Daniel. Ano ang magandang ginagawa ni Daniel noong bago pa lang siya sa Babylonia? Siya ay palaging nagdarasal. Hindi niya nakalimutan ang kanyang Panginoon kahit nasa ibang bansa na sila. At si Daniel, pagkalipas ng maraming taon na nasa Babylonia sila ng kanyang mga kaibigan, siya ay matapat, mataas ang kanyang karunungan, at hindi siya nagbago. Hindi nagbago ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Hindi niya nalimutan ang Panginoong Diyos. Kaya nung nagpalit ng hari sa Babylonia, iba na ang hari, bago na yung hari. Yung hari, nagustuhan niya si Daniel. Kasi si Daniel ay ibang-iba ang kanyang ugali at kilos. Nakita ng hari na siya ay mataas ang kanyang karunungan. Ibang-iba siya sa mga nasa Babylonia. Nakakahigit si Daniel sa kanila. Kaya ang hari nagdesisyon na gawing isang pangulo, pinuno si Daniel sunod sa kanya. Hindi siya pumili ng pinuno na sumunod sa kanya sa mga prinsipe ng Babylonia. Kaya si Daniel ay isinaad niyang pangalawa sa kanya sa katungkulan. Ang nangyari ngayon, yung mga prinsipe ng Babylonia ay nagalit. Sabi nilang ganon. Bakit? Bakit yung dayuhan pa ang piniling sumunod sa kanya? Hindi tayo na mga prinsipe sa Babylonia, sabi nila. Yun ang pinili niya. Inggit na inggit sila at galit na galit. Kaya sila ay sinubaybayan nila si Daniel. Sabi nilang ganon. Subaybayan nga natin siya. At kung magkamali siya, kailangan matanggal siya sa kanyang pwesto. Sabi nilang ganon. Pero wala silang makitang hindi maganda kay Daniel. Kasi si Daniel ay matapat sa kanyang tungkulin. Hindi siya na-late. Hindi siya, kung pumapasok siya sa trabaho niya, hindi siya na-late. Kaya wala silang maipintas sa kanya. Hindi rin siya nangunguha ng hindi kanya. Si Daniel ay maganda ang kanyang pag-uugali. Kaya walang magawa itong mga prinsipe, hindi nila mapwedeng anuhin si Daniel. Pero may naisip yung isang prinsipe, sabi nga, may naisip ako para matanggal yung Daniel na yan, sabi niyang ganon. Ano yun? Sabi naman yung mga kasama niyang prinsipe. Ano yung naisip mo? Sabihin mo na, sabi nilang ganon. Ang naisip ko ay ganito, sabi niyang ganon. Gagawa tayo ng isang batas na ang sasabihin ng batas na yan, ang hari lamang ang pag kailangan niya ang dasal sa buong 30 araw, 30 days, sabi niyang ganon.
ang hari ang dapat pagdasalan ng lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao ay magdasal, pero sa hari, hindi sa ibang Diyos. Sabi nung prinsipe na nakaisip. Pwede yun, sabi nilang ganon. Di nyo ba alam na si Daniel ay palaging nagdarasal sa kanyang bintana? Sabi nilang ganon. Yung bintanang nakaharap sa silangan na natatanaw ang Jerusalem, doong banda sa silangan yung Jerusalem na pinanggalingan ni Daniel. At doon siya nagdarasal palagi sa kanyang Panginoong Diyos. At binong mga tama, sabi ganun ng mga prinsipe. Pag nagawa natin yung batas, hindi na maiisip nung hari na si Daniel ang ating gagawan ng masama, sabi nilang ganon. At yung batas na yun, sasabihin yung batas na gagawin natin, yung hindi magdasal sa hari sa loob ng 30 days o 30 araw, itatapon sa yungib ng mga leon. Sabi nilang ganon. At gumawa na sila ng batas. Tuwang-tuwa naman nung hari nung pinakita nila yung kanilang batas. Gusto ka namin parangalan, mahal na hari, sabi ng ganon ng mga prinsipe. Dapat ikaw lang ang parangalan namin ng ganito, na dapat ikaw ang parang Diyos sa amin sa loob ng 30 days. At walang dapat pagdasalan ng mga tao, kundi ikaw. Tuwang-tuwa naman nung hari, hindi niya naisip si Daniel. Kaya yung hari, diniin niya ang kanyang singsing, parang selyo ng batas. At yung batas na yan, hindi na talaga mababago kahit kailan. Kasi diniin niya yung seal o kayang selyo doon sa batas na ginawa nila. Kaagad-agad na kinuha ng mga prinsipe yung kasulatan at inihayag nila sa iba't ibang dako ng kaharian. Sabi nila, lahat ng mga tao ay dapat magdasal sa mahal na hari. Parangalan natin ng buong 30 days o kaya 30 araw dahil siya ay karapat-dapat na parangalan. At kung sino man sa inyo ang hindi tumupad sa batas na ito ay itatapon namin. Itatapon doon sa yungib ng mga leon. Sabi nilang ganon. Maraming natakot. Pati si Daniel nandoon, narinig ni Daniel lahat yung mga sinabi ng mga prinsipe. At yung mga tao, pinag-usap-usapan na nila yung kanilang pagdarasal sa hari. Si Daniel naman ay umuwi na sa kanyang bahay. Yung mga prinsipe, sabi nila, tignan nga natin kung magdasal yan. Sabi nilang ganon. Siguro matatakot na yan. Sabi nilang ganon. Siguro magtatago yan na magdasal. Siguro pupunta dun sa kanyang silid. Isasara yung bintana at magdasal sa kanyang Panginoon. Sabi ng mga prinsipe. Sige, tignan natin kung anong gagawin niya. Alam niyo mga bata, si Daniel ay hindi nagbago. Binuksan niya ang kanyang bintana at doon at yung kinagawian niyang pagdarasal ay ginawa. Hindi siya natakot. At nagdasal siya sa Panginoong Diyos. Sinabi niya lahat ang kanyang pagpapasalamat sa kanyang buhay. Sinabi niya lahat ang kanyang mga hilingin sa Diyos at lahat-lahat na kanyang gustong sabihin. Hindi siya nagbago. At nakita ng mga prinsipe. Sabi na, hindi naniniwala sa batas. Sabi nilang ganun, tayo na. Sabi nilang ganun, sabihin natin sa ating mga kasamahan at i-report natin kaagad sa mahal na hari. At doon nga, nagpunta na sila doon sa hari. Sabi nilang ganun, mahal na hari, sabi nilang ganun, merong hindi
sumunod sa batas. Sino yon? Sabi ng hari. Si Daniel. Nagdasal siya sa Panginoon niya doon sa bintana, sabi nilang gano'n. Mahal na hari, ngayon din, aarestuhin natin si Daniel. Kumuha na sila ng mga aaresto kay Daniel para itapon na doon sa yungib ng leon. At doon, si Daniel ay tatapon na doon sa inalis yung malaking bato na takip ng yungib. At itatapon na si Daniel doon sa yungib ng mga leon para kakainin na ng mga lion. Alam niyo, yung mga prinsipe tuwang-tuwa. Sabi na, nagtagumpay tayo sa ating plano. Sabi nilang gano'n. Pero merong isang hindi masaya. Ang kanyang puso ay nagdurusa. Nalungkot. Hindi niya masabi kung ano ang nararamdaman niya. Walang iba kundi ang mahal na hari. Sabi niyang ganun, sana hindi si Daniel ang itatapon diyan. Ayaw kong matapon si Daniel. Sabi niyang ganun sa kanyang isip. Paano kaya ito? Sabi niyang ganun. At nung itinapon si Daniel, yung mga lion ay biglang nanahimik. Dati-dati yung mga lion ay umuungol. Nagkakarambulas sila sa yungib. Dumadagundong ang yungib sa kanilang galaw. Pero ngayon, biglang nanahimik yung yungib ng mga leon. Hindi na dumadagundong. Wala nang umuungol. At bumalik na yung hari at yung mga prinsipe doon sa palasyo. Pero yung hari parang naiiyak. Hindi niya malaman kung anong nararamdaman niya. At kinagabihan, hindi siya makatulog. Hindi siya makakain. Dahil sa pag-iisip na kung ano ang mangyari kay Daniel. Sabi niya, nagsisisi siya, bakit hindi niya naisip na si Daniel ay nagdarasal sa kanyang Panginoon. Bakit hindi niya naisip noon bago niya sinelyuhan yung batas na ibinigay ng mga naiinggit na mga prinsipe. Kaya, dahil hindi siya nakatulog, maagang-maaga ay tinawag niya ang dalawang gwardiya. Sabi niya, halika kayo, puntahan nga natin yung yungib sa nila. At doon, pinaalis niya yung hindi na dumadagundong na napakatahimik yung yungib. Dati-dati hindi tahimik yung yungib. Dahil umuungol palagi yung mga leon. Yung mga dumadagundong yung parting yon, yung lupa, parang merong earthquake. Parang may lindol kung minsan dahil sa galaw ng mga maraming lion dun sa loob ng yungib. Pero ngayon, parang walang ingay. Hindi gumagalaw yung yungib. At sabi ng hari, alisin yung bato. At meron akong sasabihin, meron akong ibig makita, sabing ganun. Inalis yung gwardiya yung bato. At tumawag yung hari, sabi niya, Daniel, sabi niya, oh Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos? Yun ang kanyang malakas ang kanyang pagtanong. At sumagot si Daniel. Buhay pala si Daniel. Sabi ni Daniel, oh, mahal na hari, mabuhay ka, sabing ganon. Ang Diyos ay nagbigay ng anghel na magbantay sa akin dito. Yung anghel ay tinakpan yung mga bunganga ng mga lion
kaya hindi ako ginalaw. Oh, natuwa yung hari, sasaya niya, sabing ganon. Oh, mga gwardya, kumuha kayo ng tali at yahon si Daniel dito. Sabi nga, tuwang-tuwa na ang hari, parang masayang-masaya na siya dahil nalaman niya na si Daniel ay ligtas, walang nangyari. Kaya si Daniel ay inahon ng mga gwardya. At wala man lang punit ang kanyang damit, ang linis ng kanyang damit. Wala man lang kalmot ang kanyang mukha. Wala man lang gasgas ang kanyang mga kamay o ano. Dahil may anghel pala na naging gwardya niya dun sa loob ng yungib. Kaya si Daniel ay bumalik uli, pangalawang pinuno ng hari, at hindi siya kinain ng mga layon. Kaya nung nayahon na si Daniel dun sa yungib, yung mga layon ay umungol na ng malakas, dumagundong na yung loob ng yungib dahil yung anghel na bantay ni Daniel ay umalis na rin. Kaya mga bata, kung kayo ay hindi nakakalimot sa Panginoon, kung kayo ay sumusunod sa utos ng Panginoon, wala kayong dapat katakutan dahil ang Diyos ay magbibigay ng anghel na magbabantay sa inyo kahit sa pagtulog, kahit saan ka man naruroon, kahit kung saan ka man mapunta, may anghel na ibibigay ang Diyos na gagabay sa iyo at gwagwardyahan ka sa lahat ng kapahamakan. Kagaya ni Daniel na kwento sa Biblia. Kaya pagpunta natin sa langit, pag tayo ay naligtas, siguro makikita natin si Daniel. At masaya si Daniel na makikita natin at sasabihin natin sa kanya na siya ay isang taong dapat tularan. Kaya sabi kung tayo ay may pagkatakot sa Diyos, hindi tayo maano. If God is with us, there's nothing to fear. Kung tayo ay nasa Diyos, wala tayong dapat katakutan. Yan ang aking kwento sa gabing ito. Thank you for the nice story. Thank you for the nice story. Praise God. So, for our closing song, He Leadeth Me. Let me, oh blessed thought, oh words sweet and deep, comfort brought, whatever I do, wherever I be, still 'tis God's hand that leadeth. Sometimes mid seems of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by waters still, or troubled seas, still is His hand that leadeth me. Okay, at Tita Moon for the closing prayer. Okay na yung hilidet? Tapos na ba yon? Yes po. Dalawang stanza lang yon? Marami pero tapos na.
cut short. Gusto niyo po Okay. ba, chorus? Sino-sino sa inyo ang may mga prayer request? Ako. Hello? Ako. Oh. May Ano? May God bless us all. Okay. Who else? Wala na? Si ate lang? Continuous protection Okay, pa rin po kung dito. wala na. Ha? Protection pa rin natin sa pandemic. Okay, wala nang magre-request ng prayer. Ito, pwede niyo Protection. Oh, yes, still protection. yung kalusugan. Yes. Okay. Okay, ako nga nadapa ako dahil naghabol ako ng manok. Nadapa ako. Kaya health pa rin. Wala, 70 years old na, nawawala na ng balanse ang nanay. O sige, prayer na tayo. Lola pala. Okay, Lola. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at muli kaming nagtipon-tipon na pamilya upang mag-aral po ng iyong mga banal na salita. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Bless our family, Lord, and protect us from this pandemic. Sana, Panginoon, kayo po ang laging sumubaybay po sa amin. Matatanda na po kami at hindi na kami kagaya ng mga batang ito na malalakas pa. Kaming mga matatanda, Panginoon, sana gabayan niyo po kami lagi. Kami po lahat, Panginoon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Good night. Good night. Thank you. Amen. Good night po. God bless. night. Thank you. Okay. Good night, good night. Tulog na kayo mga bata. At mga Matatanda. bata. Bata pala, tita. Ay, nako. Bata Alam ang- mo, pag edad mo ng 70, iba na ang pakiramdam ng tao. Oh, siguro. Oo. Pag upo ko, ang hirap na talagang tumayo. Mabuti na Oo. pala ng tatayo. Manok. Naghabol pa kayo Kaya ng manok, naniniwala tita. ako kay ate Manok na ba kulay yung kaya pala si ate pag hihihi naka-squat kasi ang hirap yung uupo ka pala tapos pag tatayo ka na hindi mo malaman kung paano ka tatayo. Maghahanap ka ng kakapitan mo para ka lang kumuha ng pwersa para makatayo. Ganun pala yun. Grabe. Tapos ayan, maibasin ka, maiwas-iwas ka, grabe. Ingat-ingat na lang po kasi Oo. marupok na yung mga Yan na nga eh. ganyan naman. Huwag kang maghabol. Meron Ay, kaming Bakit ba tayo? Sleep na kayo, Bakit ba Mel. host kami? Baka malib tayo. Bravo! Kumusta kayo? Gwapo-gwapo nyo na ah. Oo nga, ang lalaki na nila. Ang popogi. Ikaw ate, Oh, ka naman yung alaga mo. tulog na. Tulog na. Tulog. Kung Butit minsan ano. maagang Yan naman ang alaga ko. Ay, say hi to Indian, oh. Yan ka Indian. Hello. Buti yan, tahimik. Bye. Kayo, nasa taas? Natutulog na sa taas yan? Natutulog kami dito sa baba. Lagi nga nagkakamping. Bakit hindi isama mo sa taas? Ayaw niya. Magsimula nung nagkasunog. Nagkasunog? Di ba nasunugan kami sa taas? Nagmula Matagal noon, na yun. Sinong natutulog sa kwarto mo?
Wala na? Pusa. Si Porong. Si Si Porong. Puro? Porong. Si Pusa. Niwala Swerte naman si Puro. di pinuno na ng tayo kung doon siya natulog. Puno na ng kwan ng balahibo. Balahibo. Si Di ba Porong. best friend mo naman si Purong? Baka umiihi pa doon sa CR mo. Doon siya nag-CCR. Ay, nako. Ang Sino? ganda na ng hair mo ah. Sino? Ikaw. Bakit? Puti. All white, oo. Ako nga, all white na rin yung tuktok ko. Yan mo na. Gusto ko Nakakatamad ng magkulay-kulay kasi. supay ng ubram. Huwag nga ron, mainayon. Tapos di naman ako makakalabas dahil MECQ na raw kami. Ano? Sabi nung si Kati, alam mo si Kati yung yung classmate ni Beth. Oh. Lagi akong sinasabihan kung ECQ, MECQ. DCRQ. Hindi na ako nakasimba kasi kahapon sabi niya, MECQ na tayo, sabi niya gano'n. Ay, ECQ na tayo, sabi niya gano'n. Hindi na ako nag-isip na magsimba. Eh, ba't nandun, nakasimba naman sila Jem? Sinong Jem? Gemma. Senior na ang hindi pwede sana, pero maraming senior na pumunta dahil Santa Cena pala. Pero ako hindi na ako nakapunta dahil na talagang hindi ako pumupunta pagkuan. Eh, ang lapit. Isang hakbang ka lang, kapilya na. Yun nga, hindi nga na sila nag-social distancing na dahil ang daming tao. Natatakot naman ako pag ganyan. Oo nga. May bakuna ka na, wala pa. Wala pa. Kasi kung hindi ka naman sumusunod sa protocol, biglang merong pulis o kaya di madadamay ka dyan. Daming tao. Hindi, yung nagpabakuna. Hindi pa. Wala namang nagsasabi. Nagpabakuna ka na? Hindi. Wala pa naman nagbabakuna. Ikaw Ako hindi pa rin nagpapabakuna. Hindi. Sabi naman kasi ni Upok, mas maganda, kung ako tatanungin, mas maganda yung hindi ka na magpabakuna muna, sabi. Ikaw? Ewan ko. Iba't iba naman ang bakuna kung di natin alam kung anong tatak. Oo nga. Baka turukan ka ng ikamamatay mo, di wala na. At saka meron namang yung mga news na maraming namamatay. Di natin alam kung anong Kaya talaga. nga. Ayun to. Meron. Di ba sabi mo pa may 5 years after effect? Yun ang narinig ko kasi maraming mga nababasa sa Facebook Kung swerte natin na, di araw na natin, di ganon. Di ba? Tanggapin na lang natin. Di ba sabi, if God is with you, there's nothing to fear. Yes. Diyan ako naniniwala. Ikaw rin? Ipagdasal mo na lang Ako, diyan ako naniniwala. Di ba kagaya nung sa Israelites noon, yung sa panahon ni Egyptian, na lahat ng panganay mamamatay. Ngayon, yung angel, nilak niya yung mga pinto ng mga tao ni Jesus. Di ba? So, ganyan din yung pandemya. Kaya nga mag-ingat ka lang. Huwag ka namang kagaya niyan. Maraming tao, sabi, social distancing, hindi naman nila sinusunod. Ewan ko ba? Si ate dito nagpagawa ng cabinet. Cabinet na Iraqi. 4x7. 4x7. Nabot ng 35. Di pa tapos. 55,000. Ano yun?
Ano yun? Ano yun, ate? Alin? Ano sinasabi ni Grace? Hindi ko rin naririnig. Wala. Parang cabinet na 65,000. Yun ang narinig ko. 65,000 na cabinet? Mahal naman. Hindi ko narinig. Parang yun ang dinig ko. Hindi ako sigurado. Eh, anong klaseng cabinet yun? Ba't ang mahal? Bigit po ang ano, 500. Ako ng bahay. Ano raw? Cute na bahay. Mabuti na lang meron. May baguhin mo yung ano, yung bukas na ano. Yung pangalawa, nahihirapan si Puri. Tumaba ka, ate, ah. Tumaba ba ako? Oo. Hindi. Pareho lang. Hindi naman lumiit yung mga aking damit. Eh, di naman agad liliit. Marami pa bandaludal dyan. Wala akong natitikmang daludal kasi siya ang dal-eh. bawal naman ang pumunta sa palengke ngayon. Bawal na. Alam mo Eh, ano yung na lang ang inuulam nyo? maraming yung mga tricycle na naglabas-labas. Eh, pagka gusto mong bumili, pumalakpak ka lang. Ay, papalakpak? Palakpakan mo sila para marinig ka. Dahil, Oh? bip, 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 bip. Ganun lang. Tapos agtarayan. Yung palakpak mo malakas. Dapat. Hindi naman ako ang pumalakpak si Ago. Ah. Tapos hihinto yung nagtitinda ng lamas na galing sa Gonzaga, ganon. Oh. Tapos kung gulay naman, marami ng bunga ng sabadito na susop. Yun ang ulam namin. Tapos adati bagasti aba nga agipasyer ti bagasti aba, bagasti kabutig. Digita ati sidsidamin. Kat kastat biyag. Inbag dita atakwa. Ado ti magatang nga aglabas. Una ngam no di ka agpalakpak. Dakmat makapalakpak ti napigsaso nga no adalang no palakpakan. Ngam no dagiti prutas sa damot tagabaggaw nga kanayon na kaumaikan ti sandya. Lumagaw pa dati idagasanak ti sandya. Libre. Hana gatang. Diti kas di lang ti biag mi tatan ata ja. Ngem no mapangkoalan di pensyon ko, ilibas ko mat ati ag tricycle nga mang hire nak tricycle. Jay gataran. Unay nak di sentro ngem iliblibas kun to pay ti gumatang jayan ti superet nga jayan ti grocery, ag daras-darasak, takto ag lugan. Magawid akton Ay may sam. Una ata hire nga ro di tricycle. Hamo kadwa ni Ago. Bati Ito no sumangkot ko ay dumagas din na bakayan mo muteng nga ti aldaw gayam agawid digid pulis ay digid ang gwardiya tay parit da pa nga sumrek ti paleng ti senyora na No rumwar ka kalubong ka. Tapnon di da makita deta buok mo nga puraw no kwata no nagkalubong ka handa madlaw. Datay payabyab daglalalo nga madlaw. So nga madlaw da ata purpuraw mo ta buok mo gaminan. Ket adda na minsan ka napanak ka napanlagid ta SM ko mabisin na inabot nak ti bising ko na simre ka kay McDonald. Di ko adda sim maruno kanya ko nada kat ay bawal ho ang ang 65 up kunada. Ilang taon na ho kayo kunada kat 65 kunada kat ay bawal ho kunada. Na kimita na kun ata siyak ba ka 70 ke pinastrek na ka isuna kat saan ka asimot kasla mabisbising samot.
Ketsak mat ket kwa handak mat nga kwa panpansinan mo bakit akwan no saan. Anid to nga min kat no 65 below, mabaling ka nga ag dine in kada kita McDo kada Jollibee. Ngam no 65 up di da nga payagan. Yung mapay pinayagan da ka. Nakakuanak ngamin, naka-short na sa nagsombrero nakti kwa. Iti sombrero nga ipaw-paw itda. Sa akdi, syempre nakamas kamot di handa nadlaw. Aungot nga minti nayawid ko nga sombrero dito yan. Nagadoy ang dayeng-yeng. Yingye. Tuwan. Dakmat pa yung makapandita. Ang kasta mo pa yung nasa lubong ida. Kamamot nagkikita kami mo takapilya nga nag-aalamano idi. Na minsan lang nga nakigimo nga ta manipo di si mangkot da. Dati naglabas nga ako lugan nga kunana kat bawal rumorti, bawal lumabas ang mga senior 65 up at mga bata 18 down kunana. Mula noon hindi na ako lumabas. Lumabas lang ako nga kasla dati mapan lang aglibas nga ko ano dati gata mapangkualan. Hindi lang. Basta balay mo. Gusto mabalin mo ta pag Diyan no ko sinang talaga maya. Diyan ko diyan yung tibubom mo na ikaadda bukwanan. Adda ay bubong wala. na. Jay pa iti pagdigdigusam men na semento nga kwa ada pagdigusam jayen. Hangka agbagbag Hindi abay kapti. tibubunan. Wen hangka nga agbagbag Mayat kat pinaikak ti host nga agtapwak di danum derwar. Ket iti pay paglabaan men, jay pa iti pagdigusam men, di CR latan. Oo. Mayat lang. Yung mayat. Yung Mayat lang. tabagbagkatom amin na pagdigos. No, idilig mo kada di balay mi nga daan na may mayat lang dato yan. Mayat na pag Katoy. mayat nga pag komportable na kon na naman di kanta ka. Ay, ana? Mansion ko na di yan. I've got a mansion. Ay, Just over the hilltop. haan di jay ko di jay. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver, and a little gold. Oh. Mayat at the silver kan gold na. Little gold. Ay, ang gayang gold. Ay, apo. Mayat la. May mayata na dato yan ng day di balay mi nga. Wen. Kat oray kat siya ka, dayjay daan na balay midtoy kat ay apo. Kasla every night kat ma-infection nak. Kita di mat balay mi ko. Day di balay nga ako kat no sumangpot. No adak pala Manila kat kwa. 1-2 weeks ko nga pampanunutin kasanot ti buteng ko. Sakto nga agawid nak. Pilitan agawid akata day pangarod ni Joy nga ilako na dati day ka dagada di kad madisturb nak di kad kapilitan na agawid nak ata umay ko patarimaan ay umay ko pa sat ka doon ako nag agawid akbet lang agdardara sa ano tibutong ko nga agyan ata kasla ulag amin na lawlaw ko. Kat awanan ti tastasemon. Ha? Awanin tinabati nga tastasemon. Awanin ilakla ko da. Ha? Ilakla ko na. Ilakla ko da? Mano? Dakon. Mano pangilakwan na. Apo, dadto mang alaala kas diyan mo ta kandidat. Hamo ta kaya ni bagar ni Yinggeng kayak no 1.3 manang ko na. No 1.3? Apay mano pangilakwan na? Yaka mo? 3 milyon. Huwag na taa. Kanya lang ang inanan. Nalawlawan sa ngamin? Dapay bagi. Pada? Dapay bagi da jay likod dati kamariniyeng. Yaka mo 10,876 square meters.
Mahigit 1 hektarya. Yaka mo. Kas di mo Ah, tinabatas kasama di tarpaulin. ita kabilang Adapay, kalsada. bueno, adapay na yun na di kabilang kalsada. Ijay dati nga balay da lelang. Di likod ni Kwa. Di Kaya ba 10,000, Kasi dagda 8,700. Josie. When? Kasi dagda Josie. Apay katiinang awang kasjay na. Kapay Yaka- niinang kaawanti kasjay na. Yaka mo. Grabe daan niya. Yaka mo. Ano kasanot pinangdi. Adapay bagi ni Ante Esther dito. Talaga rod. Di daya kat nag-isutiyan da. So nga rod, daya tapos ang dapay dito eh. Grabe daan niya. Matamlat na ka din. Bay amlat ta nga bibiyangan na panawan tayo to amin digito nga dagdagan. Uy. Basta Oo. dalang tagyanan nga ako Alright ako. Dan tumat balay tayo jay langit. Dandani mo tan, dandani tayo mo tan. Magtao kay pala dagita ramramay mo. Ano nga bumbumsog dati may san ne. Baro lang nga nagtaod ti gaut na. Ne. Ala. Baro lang datoy ahang matakas ti danak Ang Manila. kamang mga Quaker Oats. Ang might. Gulpe nga nagtaod ket tikang kanak daka mo ta hanak mo't mga unay ti karne. Gulpe lang ta nga Siya kat nagtaod. Quaker. No Quaker Oats namin, siya kat idi kanayo na igatangan nak ni Diyos ang ti Quaker Oats to kastanak idin. Agda tumubo nga kastak ngam kwa. Yung sardin ko. Anya pinangikat mo? Anak mang mga ti Quaker Oats. Ham mga kuha, ham mga maikatan, oray no, yaka mo. Nandiyan kinang ko nga kinagura na. Dagita beans kung kunadamot. Kapay unay mga anti-beans. Di ba Quaker Oats trigo yan? Di kami pa ang sup drinks. Daka mo na apin ng gulping. Nasakit. Siyakot na sakit mo. Tramramay ko nung magagara nga. Inaw. Sikat para inaw. Ay, diyak kayat ngamin nga da kwa mabatbati nga inawan ni talababo. Nung mabigat ang kakat nakadado nga tambak ig talababo kat digite ti kagurgura. Kat di ang kapilitan to nga syakto taginaw. Maminano ka ginaw, mamitlok. So nga kwa. Kanya ni mat dite Nagdaduma akat ako ti bato-bato. sakti para luto ni agot para Kat inaw. Napiata dua kay laeng. Dua kay laeng met. Asino pay lang ti ag babalawom no di dua kayo met laeng dito'y nagadu kami. Naimbag ni EL ata mabaong ko nga aginaw no daduma. Kat ni Tapos kwa ani ni dadwa nga sutel. ado kayo mat nga men. Wen, ado kami Kano itabangir ka innem da. Tapos upat kami dito, di sa nga pulo kami amin. Sa nga pulo nga pinggan. Ket aglalauken adita baso kada dya kami. Kutsara. Ay apo. Mga may mayat pa no awan ti kubyertos mo, tawan ti inawam. Agkamot kaya men. Agkamot ka. So kano masuron na ko na ta di kad nasakit ta imak mo ta na kanayo na ugas sa ugas ko. Ibaber ko. Kuno madlaw da nga makaungeta ko na kat so di jay agkusa damot Talaga schedule yo Napo. Ore ananwam na schedule. No mga anak inawak. Dagiti ubing ibagak pay nga dail no mga kayo inawan nyo kunakbot nyo. Adan tulat ta. Kastati
Agkakambalay. Sugarot. May pay ta adda kambalay mo. Di kita dato mga mabasbasak nga istorya kat may sa dahil bakit nga may sa nga agbibiyag. Wait. Kaaduda mo ti kasta may sa. When Ay, isa po lang man ti kwa. Isa po lang man ti agyan kanyan ti Leonie kano. Kuna Apay? nilin. ni Dajema ti pag sa pulan da sak ngarod nga bakit nga di rumrumwar. Ni nga rod ko Makati. God, Ni Maka- Gigi nga rod maka- tinamnamaan da. apay awan maakita da. Dadi agay aywang kanyanan pinmanawon ta na tayo asawa na ti COVID. Katatan akot awan ti agaywan. Ket di mas makatulungan ta kwa. Awan ti asawa nan. Gagay ngay anak na. Ay ada anak na. So, Nariga ti agbirok ti agyan ta. Mo anda makita ti agyan dito. Mapantat di Hong Kong. batuhin na kita IL kanina ka pa maingay. Agpas pasapul pa nga rod kanyak ni Grace. Ti Ti agyan kanya adda nga rod makita nga matino dito itatata. No matino nga tao. Mapandamot di abroad. Igiging nga rod Turay siya ka katuray siya ka kaya't kumot-kumot mga lata jakaya ti kwan. Jakaya ti kudiran. basta alwadam lang na tartaray. Adda tikas tang karuban ni Kat na itaklebak anak ko anak nga ro, di kinamat ko di manok. Kat takamatin mo karuban ni. Adda baboy na. Tapos di baboy na nakagalot sa Diyan mo napannan sa diyan mo na ano di baboy napan na nga inarayat pinulipulan di baboy na tumba na kada di bakram na isot impatay na. kat siyakmat. Di pinangkamat ko ka di manok, takamatin di aso. Di kad kinamat ko. Akat nadungpar ko mat di kwan, di plant box. Di ka di naidungpar da gurong ko, di pay tulang na. Sa akas la dati nag-twist. Ni bagata nakakaputak ka di haligi. So dati tatan, lumlumtag dati sa kakon. Dadasugat na. Sungaro ti an nadakmot dati manok mat nga dati an anak na nga umay dito napandanag napak na kinaray kay di mulak nga status kinamat bagata Kinamat mo mat? kinamat ko ata masuro na kung napag binukwal lagi di roses ko nga agsabsabo Kat na yung bagtahan ka nga na ita club. haan nga rod ta bagata ko alerto dato isa ka Kat na dadakil mo, tagita muscle mo. Jack. Why? Oh, Nagkakaya ata cellphone. ha? Nagkakaya ata picture. Kat na gusto nga na pigsa ka lang ta. Nagkakaya Ngam hanggang nga makatugaw nga umisbon. Namamat. Makatugaw nakmutan ha. Sa datoy agalak nga Jack maikilo. Hindi ka maikilok mutan na. Oh, kat mayat One. No kasa makatugaw kada makatakder ka nga rod. Ay makagaik-gaik na kada makagarde-garden nak mata. Ngam into no nagtugaw ka, nalaka ka lang at tumakder. One. Siyakmot kat kwan, no nagtugawak, agsapil naktikwa, ganak tapnon makatakdera. Gagangay sa no dati adakat ti maka-exercise ka. Medyo nagkuha na kay medyo aglenglengetak no paturay ka aglengletak. Mailenget mo siguro di gijay ko. Sabot tinadlaw ko, di ka dato'y sakakot ko hangko makilo, hindi dato'y na. When?
Tata, may Tata may kinakasya. kilumon. May gas dito pa yun. Maya, Wen. kas kamot la kwa, kas la dati maskulado kan. Oh. Oh. Tao. Mabalin mo pa iti makiair. Basta Oh. Boxing. Napigsa ka ni. Una ka, ang gargardenak. Kauray siya kagargardenak mo. Wen, no, aglingot ka gaya, maikat di jay saksakitan. Sina lang nga, di ka makarwar dito eh. No ti bigat ti trabaho kon mangisaangak ti kanin ti ason taada dua nga dadakkel kan upat auken sadda may isa nga breed ko. O di bali pito nga aso. Tapos ti manok Narabis kita. awan pa ti rabis data uken di daduma tatan into no kwan mapakupakanin dagi di ason pakanekmet dagi di manuken ijay likod. So di kinamat ko ata nakawala di sisiw. Kinan di uken di may nga sisiw. Oh. Atad. Ito na malpason agdiligak ti halamanan. Dama exercise. Tas jay. Mayat yan, yun na. Madlaw ko lati sa ko ti day manipit. Apay nagsirsira ka tiri daw mo. Dati tawa ko tamang ano da umuling ako. May sala nga tawa ti. Kasi adto ti mas ako. Apay rekrekep mo tari daw mo. Kasi katong ito tawa ito ti ada umuling nga ako madi. Bata nga tawa haan. Ado nga minti masatas ita. Turukan.